Good afternoon po, Yusek. Tawid po tayo sa technology. On the topic of AI, ma'am, last week a local official went viral over her alleged use of artificial intelligence for a prayer, which garnered negative reactions online. Now po, the government is counting on AI to boost digitalization and modernization of technology. While AI can be used for a lot of ways, and even bad ones, is the president looking to have regulations for AI or at least a creation of framework to promote responsible AI use? Nagkaroon po ng sectoral meeting noong May 20, 2025, ang Presidente, ang Pangulo, kasama po ang DOST. At pinag-usapan po nila yung National Artificial Intelligence Strategy for the Philippines. At ngayon po ay nagagawa na po sila ng framework at pati po yung pag-develop po ng hubs na ang focus po ay on understanding artificial intelligence. Ang inuutos po ng Pangulo ay magkaroon po ng tuloy-tuloy na pag-aaral patungkol po sa AI, advantages at disadvantages po nito, ang application po nito sa bansa at yung mga best practices nito sa ibang mga bansa. At magkaroon po ng regular na policy recommendations and research findings. So, nandun naman po. Follow-up lang po. Papalapit na po ang SONA and there may be an effort to spread misinformation targeting not just the president but other public officials as well. Ano po ang mensahe ng palasyo patungkol po dito? Unang-una po, pagbubutihan po ng gobyerno ang trabaho para po ito ay ma-reduce o masawata ang fake news at hingin din po namin ang inyong tulong patungkol po dito dahil sa media po, social media, sa mainstream media, malaking tulong po. Kapag ka po kayo may nakikita na po na fake news, ito po ay ma-i-alarma agad sa taong bayan. So, we need your help. Thank you po. Thank you, Richbon. Next question, Clay Pardilla, PTV4. Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, VP criticized the country's foreign policy and the administration's decision to allow foreign missiles in the Philippines. Ang sabi niya po, papapasukin mo ang missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan ng kalaban niya. Any comment po, Yusek? Salamat. Yes, the President said, we expect that from the Dutertes because they are pro-China. At ang Pangulo po ay pro-Philippines. Thank you, Clay. Eden Suarez. Yes, good afternoon po. Bagaman mayroong mga pagbaba sa presyo ng langis ngayon na nabanggit ng DOE, mataas man o mababa po yung langis ay mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin. Ano po yung mga specific na hakbang o direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para po mapigilan yung patuloy na mataas na presyo ng bilihin, hindi na lamang po yung pork ngayon, maging yung manok ay tumataas din po ang presyo. Noong nakaraang buwan po ay nagkaroon po ng report ang PSA na may mga goods na bumababa po ang presyo. Hindi naman po lahat ng mabibili sa merkado ay mahal. At tandaan po natin, pati po ang presyo ng bigas ay bumababa na rin. At may ginagawa po, ayon na rin po sa direktiba ng Pangulo. Ang isa po na mababanggit ko po na ginawa po at naging successful po, si DI Secretary Cristina Roque, ay nagkaroon po sila ng kasunduan ng Canned Sardines Association of the Philippines kahapon po, June 23, 2025, at napagkasundoon na hindi po itataas ang presyo ng dilatang sardinas. So, sa ngayon po, at ang sabi nga po, mananatili na 21 pesos ang suggested retail price ng bawat 155 grams na lata ng sardinas. So, yan lang po muna maiulat ko at hihingi po tayo ng karagdagang ulat sa DTI kung ano pa po ang maaari nating maibahagi sa inyo. Yung pong pork and chicken price po yung mataas, ano po yung ginagawa ng DA dito? Napag-usapan na rin po natin dati yan at nasagot na po natin na medyo may tumataas nga po na presyo dahil sa kailangan po na magkaroon ng bakuna yung ibang mga baboy. At hihingin po ulit natin na ibang detalye kung ano po ngayon ang prevailing price sa market po ng baboy at ng manok.
Pero wala pong ASF ngayon. I think hindi po yun ang main reason bakit tumataas po yung presyo ng baboy. Ang sinasabi po ng mga biyahero ay parang hindi po kontrolado ng DA yung presyo sa yung farm gate price. Okay po, tatanungin po natin si DA Secretary patungkol po dyan kung may katotohanan po ang report na yan. Thank you, Eden. Ma'am Claire. Okay po. At bago po tayo magtapos, DBM, inaprubahan na ang additional 4,000 teaching jobs para sa taong 2025. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na palakasin pa ang suporta sa sektor ng edukasyon, inaprubahan na ng Department of Budget Management sa pangunguna ni Secretary Mina Pangandaman ang isa pang batch ng teaching positions para sa 2025. Aprobado na ang 4,000 new teacher 1 positions na may salary grade 11. Ito ang second batch na kukumpleto sa 20,000 teaching jobs na hiniling ng DepEd sa administrasyon. Bukod pa rito, sa naunang inaprobahan ng DBM na 10,000 non-teaching positions para sa DepEd nitong April 2025 lamang. Patunay ito sa pagtutok ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa pagsasaayos ng edukasyon or education sector sa bansa. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng Presidente ay dekalidad na edukasyon para sa bawat estudyante. Aksyon, hindi bakasyon. Mabilis na naging aksyon ng MMDA sa City Government of Manila na maghakot ng basurang nagkalat sa major roads ng lungsod. Dahil po sa malakas na pag-ulan nitong mga nakaraang araw, nagkaroon ng pagtambak ng basura sa maraming kalsada. Sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr., agad na ipinag-utos ni MMDA Chairman Don Artes ang pagpapadala ng mga dump trucks upang makatulong sa paglilinis. Ayon sa datos ng MMDA, umabot na sa 49 tons ng basura ang nahakot at dinala sa Navotas Sanitary Landfill nitong umaga. Patuloy po ang panawagan ng MMDA sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura upang maiwasan ang pagbabara ng mga drainage at kalsada, lalo na sa panahon ng tag-ulan. At di na po nagtatapos ang ating press briefing. Maraming salamat. Magandang hapon para sa bagong Pilipinas.